Hello guys! Welcome back to our channel, Tambayan ng Pinoy Abroad Channel. So lahat ng mga Pinoy sa buong mundo, nandito tayong lahat dito, especially nandito tayo sa US ngayon. So ang ating topic ngayon is about Children Tax Credit 2025. So yan ang pag-usapan natin. Lalong-lalo na yung ating mga Pinoy dito sa US na meron ng mga pamilya, dito na sila nakatira. At ayan, marami ng anak, may mga anak na. So may mga child tax na sila every year na marireceive sa ating Uncle Sam, sa ating government. So yan ang pag-usapan natin ngayon, ang Child Tax Credit 2025. Before long, yung mga nung year na yon, 2021, so ang child tax credit, guys, medyo malaki-laki yon, tag $2,000 per child. So kung meron ang mga babae or lalaki, kasi also naman dito ang ang single mom, single dad. So, kahit hindi ka pa married, basta you have a child, you're qualified to child tax credit every year. Kung mag-file na tayo ng tax. So, as usual, ang filing ng tax every year start in January until April 15. So, ngayon, whether you are single or married, basta kung may child ka, qualified yan, guys. Anong taon ang ma-qualify ang children nyo? So, para ito sa hindi pa nakakaalam, yung ma-qualified lang, guys, ay yung 18 below. Pero pag 19 years old na yung anak nyo, so hindi na siya qualify kasi dito sa US kasi out na sila sa pamilya. So, meron na silang sariling pamumuhay or buhay at pwede na silang mag-file ng sarili nilang tax. So, talagang below 18. So, ngayon, kung below 18 ka, whether sa mother mo or father mo ang magpa-file sa iyo, i-include ka. Kung halimbawa, divorce, kung single mom, meron siyang child, so siya ang magpa-file, hindi yung child, okay? Kung single father naman, so ang father ang magpa-file. So ngayon, kung joint custody sila, so pag-usapan nila kung sino ang magpa-file sa kanila. So nandoon na yung mga pag-uusap-usapan na bagay. Tapos kung married kayo together, so ipa-file nyo yun ang tax nyo. So head of the household, sino ba dyan? So, magpa-file kayo isa lang. Now, ngayon, ilan bang child ang qualified? Kahit 1,000 pa yung children nyo, guys, basta below 18, tapos anak nyo yan, pwede mo yang i-file. So, ano yan? Included yan sa tax credit, child tax credit. So, kahit hindi mo pa anak yan, even if it's not even your own child, for as long that you adopted that child, or you have a right to file that child, you can do so. So, ayan. Ang importante, 18 years old below. Kahit nag-a-adopt ka pa ng children, kahit adopted mo pa yan, o kahit saan yan, basta you are legally to file the tax credit, you can do so. So ngayon, dito sa 2025, nag-change na ngayon ang child tax credit. Under Code 6, SEC, 24 taxpayers can claim a credit for each qualifying child with pays out for taxpayers at certain income levels. Under the TCJA for the 2028 to 2025 tax years other than 2021, the CTC is 2,000 per child. So yeah, yung sinasabing year na to, totoo naman talaga, guys, malaki ang bigayan ng mga bata nung panahon.
So, for example, kung meron kang 5 children sa household mo, pa-file mo yan at that time, magkatanggap ka ng 2, 4, 6, 8, 10. $10,000. So, magkano na ba yung $10,000? Especially kung i-convert natin yan sa Philippines. Ang laki-laki, di ba? Maka-vacation ka na o anong gagawin mo. As in, tayong mga Filipino, ang mindset natin, kung makatanggap tayo ng mga ganyang klaseng money, madali nating i-convert sa ating pesos, di ba? So, mindset natin yan at I cannot blame you because I do that also most of the time. Kung makatanggap nga ako ng salary ng hindi ko expected, for example, in social media, ma-convert ko agad-agad. So, yes, I understand kung mag-convert din kayo tulad sa akin. So, anyway, so malaki yan, di ba? For example, meron kang 7 child sa bahay mo, ipapile mo yon at the time. So, yeah, ang laki, as in, like $14,000. Yeah, di ba? Tapos ngayon, kung meron kang isang child, so meron kang 2,000. So, hindi na masama yung time na yon. But, this time, in 2025, after 2025, it is set to drop back down to 1,000 per child, per qualifying child. So, ayan guys, nababa na. After this year, bababa na yan sa $1,000 per qualifying child. Bakit sinasabing qualifying child? Kasi meron naman ding child na hindi mo qualified. For example, nag-alaga ka ng child, tapos ngayon, hindi siya ma-qualify kasi merong ganyan, merong ganito, merong discrepancy, whatever. So, kaya nalagay yan for per qualifying child. So, kailangan qualified talaga. At marami namang qualified talaga. Lalong-lalo na yung yung below 18 tapos inadopt mo siya whatever o yung anak mo per qualifying child talaga. Kaya yan na nga nasasabi na per qualify kasi meron ding hindi qualified. But I will not gonna discuss that. Okay? I will not gonna discuss that. I will just discuss the qualifying child. So, per qualifying child this years, after the 20-25 years, mag-start na ang $1,000 per child. So, bababa na siya. So, halimbawa, meron kang 2 children, 3 children, 3,000 na lang, di ba? Maliit na rin na. Ang problema pa naman ngayon, bakit pa bumababa yung child tax credit na yan nga ang bibilihin dito sa amin sa US, napakamahal guys. As in currently, ang aming eggs ngayon, 12 dozen of eggs. Yung white lang ha, white. Kasi meron kasing level ng eggs. Merong brown, merong white. Depende kung ano klaseng mga eggs dyan. Hindi the same ang price kasi mahal, merong mura. Pero ang pinakamura namin sa 12 dozen ni eggs na regular lang yung white, $4. Nandiyan na yan sa discounted supermarket, $4. Pero kung punta ka naman sa high-end supermarket, siguro, darating na yan sa $10 per dozen. Hindi pa naman ako nakapunta sa high-end supermarket kasi bakit naman ako pupunta ng high-end na marami naman dito sa amin na local na discounted as cheaper. The same thing, di ba? So, bakit naman ako pupunta sa high-end? Sa mga mayayaman lang yan. As in, mayayaman kasi, siyempre, mayaman sila, marami silang pera, pupunta sila sa high-end. O sige, kayo na lang dyan. Now, I'm not gonna talk about this. Rich people. So, ngayon, yan, mahal na ang eggs ngayon. Tapos, bumaba ang child credit. So, pag-usapan natin yan a little bit. Bakit nagkaganyan? Bumaba na nga yung child credit sa tax, tapos ang mga bibilhin natin, especially eggs nga, ang mga bata ay important nila ang eggs. Eggs is really important for the brain child. Kailangan kakain sila ng egg, ang mga bata. Bakit ang mahal-mahal na ngayon? Diba? So, hindi pa yan. Mas marami pang mga child food na sobra kamahal. Milk.
isa pa yan, napakamahal. Diapers, napakamahal. Baby wipes, napakamahal. Mahal na mahal ang mga kagamitan sa mga babies ngayon, sa mga childs ngayon. Napakamahal. Kaya ako wala na akong kids, guys. I don't have a little kids anymore. My 2 girls are grown up already. I don't file them anymore and I don't buy them anymore for little stuff, for kids stuff, no more. So I'm good for it. But of course, I'm thinking about other people and there's so many out there. Kung mababa na itong tax child to $1,000 per child credit in a year, tapos yung mga pagkain ng mga bata ay napakamahal, yung mga bilhin ng mga bata ay napakamahal. Sus ko, lalong-lalo na yung diaper. Real talk tayo ha. Lalong-lalo na ang diaper, napakamahal talaga. Tapos sa isang beses, ilang beses na mag-change ang mga babies, mga maliliit na bata, below toddler. Ilang beses sila mag-change sa isang araw. Ay, ilang beses. Ang dami siguro. Ang dami naman talaga. Nadaanan ko na yan. Marami eh. So, ngayon, napakamahal. So, for me, in my own opinion, talaga, my own opinion, dapat, increase nila. Kaya nga hindi ako nag-iisip sa sarili ko kasi wala na akong anak eh. Dapat i-increase nila kasi nakikita ko kung gaano kamahal ang mga kagamitan at mga pagkain ng mga bata. Okay? So, hopefully, it will change, but I'm not sure now because it's just gonna be starting for 2025 above. Now, it's gonna be starting to $1,000 per child every year when you file a tax. So, it's gonna be starting, and then hopefully at that time, currently right now, our food, our items is very, very expensive. You go to the store, buy $200 of items, your pinky can just carry that in one bag. So it is very expensive now. So hopefully one of these days in the future, if they will just continue to give this child credit for $1,000 per child, so hopefully they will decrease the prices of the child food, child stuff, yung children stuff, like for example, car seat, ang mahal-mahal, di ba? So, ayan, i-regulate, i-balance ninyo guys. It's balance ba? Hindi lang kayo lang dito tataas, tapos yung mga, ang kukonsume ng mga bata ay super, super mahal, super expensive. Paano na yan? Paano ba mababalance yan? Ang mga tao, lalo nang maghihirap. O, di ba? Lalong-lalo na ang mga tao nga nagtatrabaho lang paycheck to paycheck. Come on. This is real talk. Paycheck to paycheck lang. Maaasahan pa ba yan kung ang mga gamit ng mga bata o kapag kain ng mga bata napaka-expensive? Tapos ngayon, ang i-credit nyo sa kanila every year, ang liit-liit lang. Kawawa naman. So, I'm afraid in the future, probably they will just require to per couple, 1 or 2 child. I am afraid if I think about that. You know what I mean? I hope it's not gonna be happening, or it's not gonna be happen. It's not gonna happen because mostly people here, they have 2 to 3, even 4 child in the per couple. Because I say that, it is the truth, because there's a divorce. When the woman's divorced, when the husband's divorced, and they get another wife, and they got another wife, and the previous divorce of them has both children, and put it together, so it's gonna be like 5 or even 8 children in one household. So, ayan, nandun na rin tayo sa mga ganyan. Pero I'm not gonna talk about that, guys. So I'm just gonna talk about right now this child tax credit that it changed to from higher to lower. Ayan guys. So yeah, if you're a Filipino, and of course there's a lot of Filipino here in the US, especially here in the US, we have so many Filipino community, and of course they have a family, children and stuff like that. So guys, here it goes. It's a tax credit for starting 2025. It's gonna be lower. It's gonna be 1,000 per child of your child. So ayan, hard work na lang tayo guys, hard work. Ayan, if you haven't subscribed to this channel,
Please subscribe to this channel, Tambayan ng Pinoy Abroad, all over the world, Filipino, and even not Filipino, if your wife is Filipino, if you understand Filipino, come on in. Please click subscribe and hit the notification bell for the upload. And stay connected. Bye-bye, guys. I'll see you in my next video.